Sunday sa press con ng newest primetime series ng GMA na The Rich Man's Daughter. Sinagot ni Pulinduna ang issue tungkol sa hindi niya pagsama sa Boracay, kung saan nagdiwang ng kaarawan ang kanyang nobyong si Bossing Vic Soto kasama ang pamilya nito. That's his time with his family, and that's a happy time. You know, I will never take that away from him. I respect his family. Ako nag-ayos nung lahat. Parang birthday gift ko na sa kanya. Pagbalik niya naman, we celebrated and it was equally special. Masaya rin daw ang magnobyo kapag napag-uusapan ang tungkol sa kanilang future together. During those times na napag-uusapan namin, syempre gusto niya na wag na daw ako but I think if magkaroon naman ako ng ibang shows, like nothing so heavy or nothing so busy, I think papayag naman siya. Siguro pag may anak na ako, oo. Kasi sobrang hilig ko talaga sa mga bata. And that would be pure joy for me when that time comes. Samantala, sa darating na Lunes na ang simula ng pinakabago at mapangahas na serye ng GMA, ang The Rich Man's Daughter. Tampok si Katrina Halili bilang si Wela, babaeng-babae ang insura, ngunit umiibig sa isa ring katulad niya. Mapanghamong role naman ang gagampanan ni Rian Ramos bilang si Jade Junicio Tanchinco, isang babaeng galing sa mayamang angkan na tila hindi sigurado sa kanyang pagkatao. Ngunit ngayong hapon sa Star Talk, ang dalawang kontrobersyal na aktres haharapin ang mga isyu ng walang pag-aalinlangan. Katrina Halili at Rian Ramos, live! Wow! Okay, ang dalawang magandang babae na babaeng-babae. Okay, Rian and Katrina, magandang hapon. Welcome to Star Thank you Talk. for having us. Gusto ko i-greet lahat ng mothers na Happy Mother's Day, lalo ka na. Ay, thank you. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day sa lahat. Okay, curious Mami lang ko kami- din. Sorry, curious lang kami ni Heart. Kasi hindi ba kayo nagdalawang isip sa pagtanggap sa isang role na bilang mga babae na iibig sa kapwa babae? Ako, hindi naman po kasi bago. Na-excite ako. Pero syempre, nung taping na, dun ako parang, ay, ganun, parang medyo mahirap. Nung una, tinanggap ko siya, hindi ako nag-hesitate. mahirap? Paano Hindi, kasi nanood ako ng movie na lesbian. Nung pinapanood ko yung scene nila na parang intimate, parang sabi ko, pinatay ko na sabi ko, okay na yan, kunyari na lang lalaki, parang isipin ko na lang, hindi ko na pinanood. So, gano'n na lang. Tapos parang nung sa kanila, sabi ko, parang nakakakilabot. Ikaw, Rian. Pero okay naman. Ako, hindi na din ako nagkaroon ng time para To think about it. to think twice. Kasi madalian. Oo, nung tinanggap ko siya, actually, for the whole first week, takot lang talaga ang nararamdaman ko. And for so many different reasons. And isa na din yon na parang kaya ko bang i-portray ito na very realistically kahit straight ako. And ayun din, parang ikaw na nalaman ko din sa taping, yung difference. Kasi yung pagyakap ko, the whole time, nung nagla-lines kami, Okay lang. okay lang. Kasi parang, ayun, kaya ko siyang, di ba, mahalin, like, just like any of my leading men, parang gano'n. Tapos pagyakap ko kay Glyza, parang naramdaman ko, ay, ang liit niya, ang payat. Tapos nafe-feel ko yung skin niya. Parang iba talaga yung feeling. Pero sa totoong buhay, girl na girl kayong dalawa. And of course, Rian, she's happy. She's in a relationship now with car race driver Jason Chuachuy. Am I right? Yeah. Kamusta naman ang buhay pag-ibig? Okay naman. Talaga? Alam mo na yun. And we love him kasi, di ba? Binigyan kami ng Pati kami niligawan. insimada. Oo. Magaling, Di ba? magaling. No, he's really a very sweet person, and he takes care of me so well to the extent na everyone around me he takes care of also. He's Wow. nice to my family, my friends, the people I work with. How long have Minsan pag hindi gaano kabigat yung eksena ko, he'll visit me on set kasi nawawala na din kami ng time sa isa't isa, 'di ba? So pagka hindi gaano kahirap yung scene, he'll come and visit me for a while. How long have you guys been together? Nung New Year. Wow. Starting New Year. Ang daya, no? Congratulations. New Year pa yung ginamit. Hindi, pero ayun. So, mga 4 months or so. Eh, si Kat. Boto kami dyan.
Hindi, sikat. Boto. Kasi you were in the news recently dahil nagkaayos kayo ni Dr. Vicky Bello at si Hayden Ko, no? Ano ang feeling na finally ay nagkausap-usap na kayo? Yun nga po, katulad ng like ko sinasabi, masaya po yung pakiramdam ko na okay na lahat, na ayos na po namin. And eventually, kung makita kami kung saan, hindi na awkward, hindi na ako may ilang, or hindi ko na lang isipin na, kungyari lang, hindi ko lang sila nakita, or ano, di ba? Alam mo yung parang ganon. Pero hindi na pa ako kayo may ilang. nakikita after that? After that, hindi pa pa. Walang communication, hindi kayo nagpalitan ng mga cellphone numbers? Actually, nagte-text naman po na, sa church, yun, nag-invite sila sa church. Kasi yung time na yun, may schedule lang po ako. So, genuinely, you can say na talagang okay na at wala nang ilangan. Yes, okay na po. Thank you, Nanay Lolit. Ayan, kasama Ayun. namin si Oo, Nanay siya yung, Lolit. promotor Nanay doon. Lolit Ang manager talaga. kasi Tatay Robert. Also, Rian and Kat, sa mga pinagdaanan nyo sa buhay nyo, what do you think is that one lesson that really changed you as a person at naging malaking tulong sa buhay nyo ngayon? Pass muna. Isipin ko lang. Ano ba naging lesson ko? Faith kay God. Yan. Yun yung natutunan ko sa buhay ko. I'm really Yeah. happy for you. Ako yung natutunan ko, I guess, nakita ko din kung ano talaga yung mga important relationships sa buhay ko. I'm not gonna lie, some people left me, 'di ba, during that time. And but my family was always there. And I had some friends that, you know, they stayed with me and helped me feel better. So, ayun, nakita ko yung mga important relationships, kung sino yung mga totoo sa akin, or nandun lang when everything's bright and sunny. And ayun, I wanna thank GMA for always being there for me, for believing in me sometimes pag kahit ako hindi ko kaya. And my family, and I want to thank my mom, especially my dad, na kahit over the phone always checks on me. And everyone that I'm working with now, until now, I can really see na they're trying to keep me comfortable and encourage me and make me strong, and they tell me, kaya mo to, you can do this. So, thank you so much to everyone. So, Thank you. okay, so Katrina, ano ang magiging, paki-invite sila sa The Rich Man's Daughter? Ayan, sa Monday na po, sana huwag niyo pong kalimutan, The Rich Man's Daughter. At ang totoong rich? Ang totoong rich. Siya ang anak. Oo nga eh, Daddy. Daddy, can you make me rich? Hindi, gusto ko pong i-imbita kayong lahat na manood ng Rich Man's Daughter ngayong Monday na po. We really, really hope that you enjoy this kasi isa na namang malaking challenge yung role na to para sa akin. And sinubukan ko talagang ibigay yung pinaka best ko, and ayun, sana po magustuhan nyo. At bago ito sa Philippine television. Anyway, we're so happy to have you here. The Rich Man's Daughter. Heart. Me, I'd like to thank you guys for being on the show, and I'd like to say thank you to my Diamond Pawns, Creamsilk, Natasha, A+, Paint, Happy Mobile, Wendy's, Gold's Gym, Extraordinaire, Adidas, Inglot, Close Up, My Diamond Attraction, SM Bags. Thank you very, very much. At salamat sa Master Siomay, sa Active White Design and Style Furniture, at sa Bello, sa Flawless Evelyn San Luis, si Dimers World International, at Symmetria. I also want to thank Bello and Dental Focus and Posh Nails and Loaded.com.ph. Okay, Thank maraming you, salamat. Rich Magbabalik Man's tayo sa Daughter. The Rich Man's Daughter, Dr. Steve Gan, Katrina thank you. Halili, and Rian Ramos. Monday na Tony and yan. Guy, thank you.